ulan at bagyo, maging handa tayo. Isang paalalang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. 558 DZXL. Pumili ng tama at masustansyang merienda. Iwasan ang matatamis, mamantika at maaalat na snack foods. Ang merienda ay mahalaga mapagkukunan ng sustansya. Siguruhin na masustansya ang ihaing merienda sa pamilya. Ilan sa mga masustansyang merienda ay nilagang lamang ugat o root crops at prutas. Mahalaga rin na ang pagbibigay ng merienda ay hindi masyadong malapit sa oras ng regular meals para hindi mawala ng gana lalo na ang mga bata. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay #1. 2012 CMMA Finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang ayon sa pag-aaral po ng Kantar World Panel, ang nangunguna sa mundong ekspertong grupo tungkol sa consumer behavior, ang mamimiling Filipino ay mas mapanuri at handang magbayad ng malaki para sa tinaguriang branded na mga produktong pinaniniwalaan nilang sulit bilhin. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Magandang hapon, mga mapanuring consumer listeners ng Radyo Mo sa Nutrisyon dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. 50 days na o 59 days na lang mga kasama. Abay nako, Pasko na. Yung mga ninong at ninang, nako, bilhan niya ng mga pang-aginaldo. At speaking of ninang mga kasama, narito ang kumukumpleto sa ating Sabado. Ang ninang nating lahat sa kalusugan at wastong nutrisyon, ang Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon, ninang. ASEC Bernie. 59 days na lang, Ma'am Bernie. Pasko na. Kaya nga ako natatakot. Oh, Ma'am, yung mic po. Magandang hapon sa iyo, Rod, at sa ating mga giliw na listener. Natatakot na po kayo, Ma'am. Oo nga eh, kasi panay ang sabi mo ng ating ninang. Ninang at malapit na ang Pasko. Batiin muna natin si Ma'am. Good afternoon po. Panahon na nga ng bilihan ng mga samut-saring commodity para sa palapit na holidays, di ba? Bukod pa sa pang-araw-araw nating needs, kaya dapat talaga tayong mapanuri sa ating pagsa-shopping, Rod. Abay, dapat alam din natin mga kasama ang karapatan bilang consumers, di ba, Ma'am? Rod, marami pa rin sa ating kasi mga kababayan nang hindi aware na meron tayong batas na pumuprotekta sa ating mga mamimili. At ito ang Consumer Act of the Philippines. Correct ka dyan, Rod. At itinataguyod ng Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines ang polisiya ng pamahalaan upang protektahan ang interes ng consumer, itaguyod ang kanyang pangkahalatang kapakanan at magtatag ng mga pamantayan para sa mga negosyo at industriya. Question, Ma'am. May tanong po ako. Okay, matagal na ba to itong Consumer Act? Yung RA 7394. Yung batas para sa mga mamimili. Medyo matagal-tagal na rin, Rod. Sa katunayan, naisabatas ang Consumer Act of the Philippines ng dating Pangulong Cory Aquino. Oo, noong April 13, 1992, pero ito'y naisabatas or nag-take effect noong July 15 nung taon din 'yon, 1992. Wow, 20 years na pala ang Consumer Act of the Philippines. Pero paano po tayo pinoprotektahan
nitong batas. Pinangangalagaan. Pinangangalagaan. Oo. Well, ang sasagot sa iyo ng yung tanong, Rod, ay walang iba kundi ang ating guest resource person na humihingal pa. Dahil naglalagare ang ating resource person. Siya po ay walang iba kundi ang Undersecretary for Consumer Welfare and Trade Regulation Group ng Department of Trade and Industry, ang atin pong kaibigan dahil siya po ay member din ng National Nutrition Council Technical Committee noon pa bago siya na-promote. Wala pong iba kundi ang Undersecretary ng DTI, Undersecretary Zenaida Maglaya. Good afternoon po, Undersecretary Maglaya, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrition. Magandang hapon, Asek Bernie, Rod. Magandang hapon po sa inyong Magandang hapon, lahat. Yusek. Welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Ayan, ito parati ko lang ini-interview through phone si Yusek ngayon. Di ba, lamit ko na lang personal. Di ba, beautiful? Correct. Salamat. Hinihingal mo. Oo nga. Sige, paanoin natin ng konti si Yusek. Pero kung gusto niyo pong mapanood itong ating episode, punta na lang po kayo sa ngayon sa live stream www.rmnnews.com/tv. Okay, diretso na tayo sa ating talakayan. Okay, Yusek, ang unang tanong natin sa Ma'am Bernie sa ating bisita. Ano po yung mandate ng Consumer Act of the Philippines, Yusek? Alam mo, ang batas na ito ay talagang dapat ay para maproteksyonan ang mga karapatan ng mga mamimili. But unang-una sa lahat, ang kailangan, malaman ng mga mamimili or consumers kung ano talaga ang kanilang mga karapatan. Opo. We have 8 basic rights at meron ding responsibilities. Yun ang dapat nating ipaalala siguro sa lahat na nakikinig, na hindi lang ito karapatan, kung hindi dapat may marin tayong mga responsibilities o responsibilidad. Ibig sabihin, ang isang consumer kung may karapatan man, ay meron ka ring kaakibat na responsibilidad. Okay. Pwede po nating isa-isahin yan, ma'am, para bago natin pumunta sa ano ba yung mga paano tayo pinangangalagaan ng batas. Ano muna ba ang definition ng consumer? At ano yung mga karapatan at responsibilidad niya? Ang isang consumer o mamimili ay isang tao na bumibili or ng produkto or serbisyo para sa kanyang pangangailangan or gamit. Okay. Ibig sabihin, end user ka. Hindi ka yung bibili para ibenta. Hindi ka consumer noon, kasi ikaw ay retailer. Diba? So ang ito'y bumibili ka, nagbabayad ka ng isang serbisyo or produkto para sa iyong gamit. Opo. Bilang isang consumer, ano naman ang dapat kong karapatan? Ano mga karapatan ko? Yung ating 8 karapatan, ang unang-una dyan is the right to basic needs. Yung mga basic na pangangailangan. Yung sinasabi nating pagkain, housing o yung shelter, dahil basic ito, very basic ito. Healthcare, edukasyon, at sanitation or sanidad. Yun ang mga basic kailangan. May karapatan tayo para humingi ng ganong mga serbisyo or pangangailangan natin. That's number 1. Pangalawa, right to safety. Kailangan ang ating kapaligiran, mga produktong ginagamit or serbisyo na ating binibili or binabayaran ay dapat safe. Dahil that's a right of a consumer. Ligtas, right to safety. Pangatlo is right to information. Dapat alam mo ang mga impormasyon tungkol sa produkto or serbisyo or iyong sa kapaligiran mo. Dapat meron kang sapat na impormasyon dahil that will lead to the 4th right, which is the right to choose. Okay. Kasi kung may impormasyon ka, alam mo ngayon kung paano ka mamimili ng produkto o serbisyo. Kasi kung walang impormasyon, paano ka ngayon magsasabi na mas okay ito kaysa dun sa isa. So yung right na yon ay halos magkadugtong yon, At pagkatapos yung panglima is the right to representation. Ibig sabihin nun, dapat ikaw ay napapakinggan. Ito yung ating actually tema ng Consumer Welfare Month ngayon. Ang celebration natin ay ang tema ay Get Organized, Be Heard, Be Empowered. Ibig sabihin nun, we encouraging consumer organizations. Kasi alam mo naman ng Pilipino, mahiyain. Yan ang talagang very basic sa atin, napakamahiyain. Pangalawa, kung nag-iisa lang, sasabihin ko nakabili ako ng produkto, hindi na lang ako bibili ulit. Sige na lang. Diba? Minsan naaawa ka pa, kasi kawawa naman minsan yung pero hindi na ako bibili doon. Hindi ko na ipapatronize yung produkto ito o yung brand na ito. Paano naman yung susunod na bibili? Hindi ngayon na pangalagaan yung karapatan kung hindi ka magsasalita
magsasalita. Correct. Kung hindi ka magrereklamo, That's no? right. So, No. right to representation, ibig sabihin nun, you be heard, but better if you are in a group consumer organization. So, yan yun. So, yun yung pang-5. Pang-6 po is right to redress. Meaning to say, kapag may reklamo, dapat may kasagutan. You have the right to complain and the right to get a solution to your problem. Kung ano man yung reklamo mo. Pang-6 yun. Pang-7, right to education. Importante yun. Kailangan meron tayong karapatan for that. At pang-8, which is very, very timely, right to a healthy environment. Yung ating kalikasan. Dapat yung ating paligid ay malinis at yan ay ating karapatan. Ang dami pala, Rod. Ang dami palang karapatan yung ating mga mamimili. Oo, pero hindi nga lang masyado pang nagagamit ng mga mamimili natin yung 8 karapatan na yun. Dahil karamihan din, Ma'am Bernie, wala pang sapat na Kaalaman. na sila pala ay may ganitong karapatan. Oo. So, paano po, Yusek Maglaya, pinatutupad yung Consumer Act of the Philippines? Meron In brief, tayong mga ilang ahensya ng pamahalaan na nag-i-implement ng Consumer Act. Nandyan ang Department of Trade and Industry, of course, DA, para sa mga produktong agrikultura. Nandyan din ang Department of Health. Very critical ang Department of Health dahil kanila po yung gamot, cosmetics, at mga iba pang mga, pati, kumbaga, pharmaceuticals, cosmetics, and other processed food. And hazardous, yung mga, yung mga medical devices. Yun, kanila din yun. So, malaki rin ang role ng Department of Health. Yung hatian daw po, ma'am, ng DA at ng DOH, pagka fresh, kanila, DA. DA. Sa DA. Pero pagka na-process na yun, Nalata DOH na yan. DOH. Nalata. Yun. So, kanina diniscuss po natin yung karapatan. Ano naman po yung mga responsibilidad? Sabi 5 yun. Oo, 5 naman. 5 yun. So, ang unang isa dito ay critical awareness. Dapat alamin mo kung anong nangyayari sa palibot mo. Hindi pwede yung walang pakialam. Wala kang pakialam. That's a responsibility. Hindi pwedeng may ibang mangangalaga ng karapatan mo at ang iyong kung dapat ikaw rin mismo, no? So, that's critical awareness. Action is a second responsibility. Kung may nangyaring sa iyo, ikaw na biktima, take action dahil that's a responsibility. Di ba? Pangatlo, social concern. Siyempre, dapat makialam ka sa nangyayari sa iyong palibot. Pang-apat, environmental awareness. Okay. No? Hindi yung reklamo ka ng reklamo, tapon ka naman ng tapon ng basura o you don't even know how to segregate waste. Tapos puro ka reklamo na hindi ginagawa ng gobyerno yung kanilang. Hindi ka nagko-cooperate dun sa no plastics ordinance, di ba? Marami ng LGUs ang may ordinance ng no plastics. Oo. And the third is the right to solidarity. Yan yung sinasabi ko, dapat mag-organize. So, yun yung responsibility. So, hindi puro reklamo. Dapat alamin din natin, may responsibilidad din ang bawat consumer. Okay. So, ano pong pinaka-highlight nung ating nabanggit niyo na consumer welfare? Alam niyo, talagang pinilit namin na maging guest kayo ngayon kasi alam ko na October na. Yes. October is Consumer Welfare Month. Kaya nga po nagpapasalamat kami na kami po ay naimbitahan dito sa inyong programa dahil sa mga inyong tagapakinig na malaman na October is Consumer Welfare Month. But of course, consumer protection is all year round. Oo, araw-araw. Yes, pero bibili. Pero pinaiigting lang natin ngayon, every October, talagang buhos lahat ng impormasyon at yung tema natin na yung talagang get organized, be heard, and be empowered. Nagkaroon tayo ng regional assemblies ng mga iba-iba't consumer organizations. And then, noong October 11, tayo ay nagkaroon ng National Assembly. Parang Conference of Consumer Organizations. Para matuto sila and they can learn from each other. Paano sila, kumbaga sharing of best practices, paano nila, how do they act in their own regions, anong ginagawa nila. Marami na po bang consumer organizations ang Pilipinas, Yusek? Alam mo, medyo marami-rami na. Simula nung tayo ay talagang pinaigting natin yung ating kampanya na mag-organisa sila. Kasi we do have consumer groups already existing. Pero sila, lumalabas lang kapag may issue. Diba minsan meron, kunyari, tataas ang bill na kuryente. Yung naalala kong malaki yung cap. Yes. Yung natin, meron mga naman. pre-need, yes. Mga Oo, meron naman kasi pag may cost,
Siyempre, Oo. di ba? Oo. Talaga Diyan sila magsasanib nagiging aktibo. puwersa sila, Oo, di ba? oo. Pero gusto natin yung tuloy-tuloy. Oo. Yung nandyan sila na talagang kasama natin sa pagbabantay, presyo, kalidad. Dahil alam mo, ang consumer, napakalakas na puwersa yun eh. Correct. Kasi without consumers, you don't have business. Oo. Di ba? Oo. Hindi lang nila ipatronize yung isang produkto siguro, pag kumalat yan at may malaking problema, Talagang sigurado, yan. lulubog talaga Lalo yung, na sa negosyo. health, usaping kalusugan, di ba? Yes, Kasi ano yan pwede kang mamatay kung hindi safe yung yung mga pagkain na binenta sa o kaya in order mo tapos hindi naman pala kagandahan o safe yung binigay nila. So napakalaking usapin pero mukhang yun na nga ma'am, pagka lang may usapin saka lang nag-organize, Yes. nag-organisa. So tamang-tama pala yung ating Parang gusto natin sila kumilos on their own. Parang alam na ba ni Asik Bernie ito, di ba? Hindi naman sapat ang tao ng gobyerno. Correct. Di ba? Lagi tayo Opo. nagkukulang sa Kailangan may budget. partner tayo dyan na Yes. Kung pinakamaganda, sila rin ay marunong at matuturing magbantay on their own at bantayan at proteksyonan ang kanilang mga karapatan. Oo, pero maraming trabaho yan sa inyo. Ano ma'am? Sa atin. Sa atin. So dapat araw-araw maging matyak, di ba? Ayos. Alright. Anyway mga kasama, kung nais nyo pong magtanong sa ating bisita na si DTI Undersecretary Maglaya, mag-text lang po kayo sa 0919-884-0659 o tumawag po sa 8822-2374. Magpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon. Pero silipin muna natin ang pinakahihintay na text question of the day. Ang sagot dito, Rod, naku, kanina, inisa-isa ni Yusef Ni Yusef. Maglaya, kaya chicken lang yan para sa mga nakikinig. Okay, ang tanong po ay, magbigay ng isang karapatan ng isa lang, consumer. Walo yun, ma'am, no? Walo. So, isa lang hinihingi Kahit natin. isa lang, oo. Mabait Napakadali tayo naman. Oo. Dahil ba'y malapit yung Pasko? Okay, mga kasama, napakadali naman po, ma'am, yung tanong natin. Sumali na rin po kayo. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format, mga kasama, ang full name, space, address, space, ang sagot po at isend sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa nutrisyon. Radio mo sa nutrisyon. Read food labels. Mahalagang basahin ang label sa mga produktong binibili. Sa food labels, malalaman ang nutritional content ng isang produkto katulad ng calories, fats, protein, sodium, vitamins, minerals at iba pa. Malalaman din sa label kung kailan ginawa ang isang produkto at kailan ang expiration date nito. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radio mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang bisita natin ngayong hapon ay walang iba kundi si Undersecretary Zenaida Maglaya ng Consumer Welfare and Trade Regulation Group ng Department of Trade and Industry. At ang tinatalakay natin ngayon ay kung paano pinoprotektahan ng batas ang mga karapatan nating consumers. So, Undersecretary, punta na tayo dun sa nitty-gritty ng batas, no? Maliban po ba sa Consumer Act of the Philippines, meron pa bang ibang batas na nagbibigay protection sa ating consumer? Of course, nandyan yung ating Price Act. Yan yung, di ba? Kauna-unahang concern ng consumer, ipresyo ng mga Correct. pangunahing bilihin. Magpapasko na, Noche Buena brand items, di ba? So yan yung isa sa mga batas na ipinapatupad natin related to consumer protection. Another law is also on standards. Ma'am, yung sa Price Act, ano yung basic feature Oo. na kailangan hanapin ng consumer? Oo, sa Price Act, ang nakalagay, ang nakasaad kasi doon, dapat ang mga presyo ay at reasonable levels. Anytime, hindi lang during calamities. Kasi Hindi ang lang tuwing may akala bagyo. ang akala lang nila, magbabantay presyo lang kapag may tinamaan ng bagyo ang lugar. Hindi, this is at all times, kailangan reasonable ang prices. Ibig sabihin nun, walang produkto na binibenta na labis sa dapat na presyo niya. Ma'am, yung price tag, Importante dapat din. yan. Dapat naka-display. That's right. Pero hindi na ngayon individually tagged ang mga produkto. Kasi may mga nagre-reklamo na bakit wala namang tag itong aking nabili. Inalaw na ho natin kasi ang shelf pricing. Ibig So pag sabihin, makita natin din sa gilid, estante. sa estante, pwede na yon. That's right. Ma'am, yung patong-patong na
Bawal Pero, yun. di ba? Yung mga maliliit na papel Patong-patong. pinapatong-patong. Oo. Actually, bawal yun. Ang bawal. sinasabi natin, kung magpapalit kayo ng presyo, alisin nyo na yung dati. Yung dati, correct. Minsan, mabuti kung pinatong na. Minsan nga, nagda-doble-doble yung... Minsan, di mo alam iba. sana ba dito yung Oo. presyo. Yung original, correct. Abay, siguro nais natin ipaalala sa ating mga retailers, ang patong-patong sa presyo ay bawal. Pangalawa, kapag dalawa ang presyo, dun sa mas Yung mas mura mababa. dapat ang bayaran ng consumer. Okay, so Price Act at saka ano po yan isa? Standards. Standards. Oo. Ano naman po yung basic feature ng standards? Yung law? sa standards naman is related to the right to safety. Ibig sabihin, may mga produkto tayo na dapat sumasang-ayon sa standards, lalong-lalo na electrical products. Kasama ang Christmas lights. Oo. No? Kasi delikado yun, baka tayo magkasunog. Buti kung masira lang mga properties, baka may ikamatay Buong pa. bahay. No? So, that is very important. Meron tayong mga standards for electricals, construction materials, kasi ito yung mga ginagamit para sa pagtatayo ng bahay at mga gusali. So, importante yan na sumasang-ayon sa Philippine National Standards, so PNS, no? So kailangan ito ay sumasang-ayon dito. So we implement that. So sinisiguro natin na yung mga produktong binibenta ay nakakapasa, merong mga PS mark or may ICC, katulad ng pinakamainit na issue ngayon na helmets na dapat May may ICC. ICC, right? Hahanapin mo nga lang kung saan yung ICC nakalagay dun sa helmet. Ma'am, yung ano po, yung mga imported na goods, paano po yun, paano makakatulong sa mamimili at paano niya malalaman na dumaan yun sa inyo? Okay. Kapag food, cosmetics and medicines, dapat ay meron hong dumadaan ho ito sa bureau, sa FDA, Food and Drug Administration. Dapat meron hong mga license to import yung mga yan. Pag hindi naman ho food or drug or cosmetics, dadaan ho sa DTI yan. Kung ito ay covered ng mandatory standards, may sabihin yung listahan katulad ng electricals at construction materials, kailangan po meron silang ICC or Import Commodity Clearance. Na So yung produkto dapat may sticker. Yan yung sticker ngayon na nakikita nyo sa mga helmets. Kasi ibig sabihin nun, kapag may sticker, dumaan na sa pagsusuri at nakapasa. Ayun. Yun kasi ma'am, kuminsan, kasi pamasko na nga ang mga ang concern natin. Marami dun sa mga ilaw, Christmas lights, Ma'am. wala na ma'am yung Mga ICC. walang ICC. oo. Dapat hindi yun bibilhin. Dapat wag tangkilikin. Wag tangkilikin. Wag bibilhin yung walang ICC sticker dahil hindi tayo nakakasiguro. At isumbong agad sa DTI kung may nakita silang nagbebenta ng Christmas lights na walang Ito ICC. yung murang-mura na, Mura, parang correct. 5 Yung for mga 100, mga substandard, ganun. oo. Oo. Oo, nag-3 Delikado. for 100 pa nga Oo, sila. mga ganun, oo. Kaya lang nung sinabi namin na ang wag bilhin yung mura at 3 for 100, Tinasan. tinasan ang presyo. Para isipin ng tao, original yun. Sabi ko, huli na kayo sa substandard, overpricing. Dalawa na yung violation. Yeah. Pero may Okay. pinipekeng mga ICC, Yes. oo ma'am, sticker, di ba? That's right, meron Oo. po yan. Kaya halos taon-taon nire-review natin to. Kapag may nakita kami na meron ng gumagaya Oo. kung kopya, alam mo naman galing ng Pinoy, no? Doon pa nilalagay yung galing nila. Ay we keep on changing the look. Oo. So ngayon ho, may hologram po Hologram. itong ICC natin at kapag natuklap hindi na ho pwedeng ikabit sa iba at meron ho talaga nakasulat sa ilalim para malaman kung talagang authentic Original. or original yung sticker. Pero wag na ho kayong magbaka sakali, no? Dahil malaki din ang multa at penalty kapag kayo'y nakitaan ng gumagamit ng fake ICC. Okay. Kung yung fake nga po yung o kaya halimbawa pakabili ay nakita mo na sira o hindi maganda yung Yeah. quality, pwede po ba itong ibalik sa binilhan, ma'am? Yes, of course. Sama sa karapatan dyan yung right to redress, yung pwede mong ireklamo ang nabili mo kapag ito ay may defect. Ang sinasabi natin dito sa batas, hidden defect. Hidden No, defect. Hindi nakita nung time na binili mo. Or nung ginamit mo, saka lumabas yung depekto. May ganun Kunyari sa appliance, after maybe a few days na ginamit, or minsan isang buwan, lalabas ngayon may defect. No? Hindi mo agad kita nung tinesting mo sa tindahan. Binili mo. Ngayon nagkaroon ng defect. You have the right to return it for repair. For repair. Muna. Kasi Okay. sa batas, sabi, repair muna. Ipakumpuni. No? That's and within 30 days, kapag hindi nakumpuni, you have the right to already ask for a replacement or a refund. Ayun. Yun, So, klaro. malinaw yun. Pero ma'am, paano naman yan? Ang daming mga nagtitinda na no return, Correct. no May exchange, nako, ano yun? no No return, return, no no exchange exchange. policy. Paano May yan, mga ma'am? nakapaskil Bawal ba pa yan? rin
Kapag meron hong nakapaskil na ganon, isumbong agad dahil that's a violation. Kasi sa Ala. batas, bawal ang nakalagay na no return, Tama-tama, no exchange. si ano po ma'am, Undersecretary, si Miss Pitikay Bacon ng Mindoro, ang tanong niya ay may karapatan po ba kaming magbalik ng nabili naming produkto na tampered or expired na, kasi may mga store po na no return, no exchange policy. So narinig mo na. Pwede. Ulitin po muna, pakiulit po, Undersecretary, yung sabi nyo kanina tungkol sa no return, no exchange policy. Okay. Ang no return, no exchange po ay bawal sa batas sa Consumer Act. Hindi ho pwedeng ipagpilitan ng tindahan na hindi nila pwedeng palitan or hindi nila pwedeng isole ang nabiling depektibong produkto. Again, hidden defect. Minsan kasi bibili tayo, nagbago isip. Oo. Ayaw ko ng kulay, ayaw ko ng design. Wag naman po. Oo. Kasama sa Unfair responsibilidad naman yun, natin oo. yan. Ano? Ang sa atin, Maling karapatan yun, mga kaibigan. abuso ho yun. Pag hindi nagustuhan yung kulay, Although- isasauli. Yeah. Sa Amerika pwede yan, Pwede pero yun. dito yata. Although there are some stores for goodwill, tinatanggap. Aha. No, para bang sige, customer satisfaction, ano, para lang mainganyo ang consumer. Pero sa atin lang, kung may defect, okay, pwede ho kayong magsole, pero Pwedeng ipaukumpuni palitan. muna. Oo. Ha? Kasi ang iba akala, pag may defecto, brand new ulit ang pampalit. Nagagalit na, no? But in the law, it says, kasi pinoproteksyonan din naman natin na hindi naaabuso ang ating mga businessmen, ano? Yung So, second sinabi- pong yung policy ng ibang stores na 7 days lang daw. Alam nyo, yung 7 days na yun ay bawal. Oh, bawal Alright? din. Okay. Well, hindi ho limited to 7 days dahil tayo po ay merong implied warranty na 60 days. Uh-huh. Ibig sabihin ho Implied nun, warranty. entitled tayo niyan na magreklamo within 60 days. In fact, ang reklamo, pwede hanggang 2 years. Pwede mong ireklamo ang isang produkto na nabili mo. Yun ang prescription period ko sa batas pa, no? Pero wag mo nang antayin naman ang 2 taon. Kung may sira o may depekto, ibalik nyo na kaagad Oo. para makumpuni Kasi or for sure, pag 2 taon na maayos. talagang hindi natatanggap yun. Yeah, Diba? at saka yung value kasi minsan, 'di ba? Nagde-depreciate. Lalo pag cellphone over time, yung reklamo mong Bilis-bilis. 20,000 by the time na siguro na resolusyonan o na nagawa ng paraan baka nasa 10 na lang. So may nakamaganda na ho yung action agad. I-reklamo. At kailangan lang itago yung Resibo. resibo. Oo, Yun ang importante resibo. yun. Tsaka Sec, no? yung Oo. iba nagre-require ng original packaging. Packaging, oo. Oo nga naman. That's right. Para kung maayos naman pala talaga, pwede pang ibalik. Although merong iba kasi ayaw na daw tanggapin kapag nasira ang box. Meron hong ganon. Oo. Hindi naman ho alam kasi nung consumer, may Malay ko tatabi ba? niya dapat Oo. yung box. Malay ko bang may sira itong aking nabili, di ba? So, wag naman ho yun ang dahilan. Pag may problemang ganyan, ay pumunta po kayo sa DTI. Yusek, isa pa pong tanong sa ating listener, si Milet Ordonez ng Lipa City. Ang tanong po niya ay, allowed po ba yung additional 1-year warranty? Sa mga produkto, nagbabayad po kasi for additional warranty. That is an option for the consumers kasi minsan ang sinasabi ang warranty is only for 12 months or 1 year. Kung gusto nyo mag-extend yon, parang extended warranty, may bayad yon. So nasa consumer yon kung gusto niyang magdagdag ng warranty period. So, inaalaw pala yan, ma'am. Nasa sa kanya kasi that's a Depende sa consumer. Pero that's normally, a selling 1 or a year. marketing strategy. Pero usually may nakalagay na kasama na sa produkto, meron na talagang 6 months, 1 year. Ngayon gusto mo extended hanggang 3, gusto mo ma-cover ka, but you have to pay a little additional. So that's Pwede not yun. something. Pwede yun. Pwede naman po. Oo. So, kanino naman po maaaring dumulog ang mga may concern o reklamo hinggil sa consumer goods at ano yung proseso? Alright. Kapag may reklamo or problema sa mga nabiling produkto, nabayarang serbisyo, pwede ho silang pumunta sa pinakamalapit na DTI office. Pwede rin ho silang tumawag sa DTI Direct. Meron po tayong hotline for consumer complaints. Hindi na kailangan pumunta sa opisina. Kukunin na lang ho namin ang reklamo nila. Pwede silang tumawag sa 751-3330. That's open 8 to 5, Monday to Sunday. Oh, okay. Meron din ho tayong text. 24/7, ma'am. Ang text message Ang po ang text message. 24/7. Yun yung 8 to 5 telepono lang ay 8 to yung 5. landline. Yung text message naman po ay 0917. Pwede nilang i-text sa 0917-834-3330. Yan naman po ay Okay. 24/7. Pwede rin ho ang cellphone ko 24/7 din po. Okay. Ang bawat isa sa atin ay consumer. Dapat tayo ay mapanuri sa ating binibili, marunong maghanap ng mga alternatibong produkto at huwag tayong magpapadaya. Huwag din daw tayong mandadaya, sabi ni Yusa kanina.
dapat din tayong makatwiran. Ibig sabihin, bago bumili, isaalang-alang natin ang presyo at kalidad ng produkto. Of course, dapat sumusunod tayo sa ating budget. Huwag tayo magpapadala dun sa mga bonggang commercial kasi dapat tingnan natin ay ang kalidad ng isang produkto. At sa puntong ito, Rod, magpapasalamat tayo sa ating guest sa hapong ito. Thank you very much po, Undersecretary Zenaida Maglaya. At siya po ang Consumer Welfare and Trade Regulation Group ng Department of Trade and Industry. Ang inyo pong parting words, ma'am? Nandito lang po ang DTI para sa inyo, para pangalagaan ng inyong mga karapatan, para sa mga consumers, lalo na ngayong Kapaskuhan, maging mapanuri ho tayo, matuto tayong pumili ng ating bibilhin. Huwag bumili ng basta-basta ng mga bagay, lalong-lalo na kung di naman natin kailangan. Correct. Thank you very much, Yusek Maglaya. Thank you very much po again. Thank you very much. Talaga, ang dami kaming natutunan kay Yusek. Dahil tayo, mga mamimili rin Oo, lahat tayo. Especially ngayon, talaga sigurado, dadagsa mga mamimili sa iba't ibang mga malls. Alright, mga kasama, for the meantime, dito muna tayo. Ang mga winners ng Take 100 Pesos Load sa ating promo. Eto, Ma'am Bernie, ang unang winner from, naku, medyo malayo pa. Saan yan galing? Mindanao. Ay, talaga? General Santos. Oy, nako, Jensan. Maraming tuna. Tayo sa Jensan, Tuna Festival ngayon. Sa lugar ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ang kanyang sagot ay right to safety. Tama. Ba, Yusek? Tama. Congratulations to John Cesar Bartolome. Ay, mama. Bye. Daghan salamat, ha? Ang ating next winner naman ay taga Bulacan naman. Right to basic needs. Yung kanyang sagot. Number 1. Correct. Okay, congratulations Michael Tebes, again from Bulacan. At ang ating pangatlong winner ay taga Tanay Rizal. Ang kanyang sagot naman ay right to information. Correct. Okay, congratulations to Christy Manuel. Okay, Alright. dalawang mama, isang ale na consumer. Siguradong mga consumer. Yung mama taga Jensan pa, ma'am, no? Oo. Yan Yusek, ngayon din pinapadala namin yung load na napanalunan nila. Congratulations! Hindi na 1 week. Alright. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kung gusto nyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayon at ang mga nakarampa, abay punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrisyon channel sa youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede nyo rin kami maging friends sa Facebook. Punta lang po kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon at i-follow sa twitter.com/Radyo Nutrisyon. Walang mo. Radyo Nutrisyon. Tune in po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At tandaan mga kasama, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa mabilis at maayos na paglaki ni baby, simula na pagbibigay ng karagdagang pagkain sa ika-6 na kumpletong buwan habang patuloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Hindi sapat ang gatas ng inalamang upang matugunan ang dumaraming kailangan ng nutrisyon ng sanggol habang siya ay lumalaki. Kailangan ng karagdagang pagkain tagapagbigay lakas, tagapagbuo ng katawan at tagapagsaayos ng katawan para sa kanyang mabilis na paglaki at paglusog. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamarami